Ginamit ni paring Orvis ang kanyang napakalaking martilyo, at ibinagsak sa ulo ng halimaw. Ito ay nagdulot ng napakalakas na shockwave, at isang poste ng liwanag ang lumitaw. Nakilala agad ni paring Corno ang liwanag bilang Hammer of Punishment ni paring Orvis. Sinabihan niya si Marnak na kailangan nilang tulungan si paring Orvis. Subalit sumagot si Marnak na susunod na lang siya at may gagawin pa siya. Bumalik si Marnak sa loob ng guild at hinanap ang receptionist. Binuhat at tinanong niya ang receptionist kung nasaan ginagamot si Pierre. Tumalon si Marnak palabas ng guild habang buhat-buhat ang receptionist. Nagkakagulo na sa labas dahil sa laban na nagaganap. Napansin ng receptionist na ang halimaw ay nasa gitna mismo ng city. Subalit sinabihan agad siya ni Marnak na huwag munang pansinin ang halimaw, at ituro muna kung nasaan si Pierre. Itinuro agad naman ng receptionist ang lokasyon ni Pierre. Pagpasok nila sa isang establishmento, ay nahanap agad nila si Pierre na mahimbing na natutulog, sa kabila ng kaguluhan sa labas. Isinaad ni Marnak na hindi niya pwedeng hayaang mamatay si Pierre matapos niya itong iligtas kamakailan lang. Binalot niya si Pierre sa sarili nitong kumot at pinasan. Sinabihan niya ang receptionist na kumapit ng mabuti. Sumang-ayon naman ang receptionist, at mabilis na tumakbo si Marnak papalayo sa labanan. Inagaw ng receptionist ang kanyang atensyon, at sinabing may alam siyang sekretong daanan. Itinuro niya ang isang bahay. Isinaad niya na ang bahay na iyon ay may sekretong daanan palabas ng lungsod. Subalit nakasarado ang pintuan, pero no problem lang yan kay Marnak. Sinipa ni Marnak ang pintuan, dahilan upang tumilapon ito. Hindi makapaniwala ang receptionist sa taglay na lakas ni Marnak. Sinabihan siya ni Marnak na umalis agad, kung sakali mang lumala ang sitwasyon. Ngunit paano naman ikaw? Tanong ng receptionist. Sumagot si Marnak na kailangan niya nang bumalik. At mabilis na tumakbo palayo. Pagbalik niya sa labanan, ay napansin niyang sugatan si paring Corno. Ikaw pala yan, paring Marnak. Sabi ni paring Corno. Napagtanto ni Marnak na napakalalim ng sugat ni paring Corno, at wala na siyang magagawa pa. Nagtanong si Marnak kung nasaan ang mga kasamahan ni paring Corno. Isinaad ni paring Corno na pumanaw na si paring Petina. Tinanong ulit siya ni Marnak kung paano paslangin ang halimaw. Sumagot naman si paring Corno, na ang puting espada na dala-dala nila ay nakabaon sa ulo ng halimaw. Isinaad niya na kung maibabaon ni Marnak ang puting espada papunta sa utak ng halimaw, ay siguradong mapapaslang nila ito. Matapos itong sabihin ni paring Corno ay pumanaw na rin siya. Natahimik si Marnak at kinuliktan niya ang divinity ni paring Corno. Balik naman sa labanan, si paring Orvis ay nakikipaglaban pa rin sa halimaw. Ginamit niya ang kanyang napakalaking martilyo upang ibon ang puting espada sa utak ng halimaw. At syempre hindi ito nagustuhan ng halimaw. Ginamit ni Marnak ang pagkakataong ito upang tumulong. Napansin ni Marnak na biglang nag-iba ang galaw ng halimaw. Nagpagulong-gulong ito, dahilan upang mahulog at tumilapon ng matindi si Marnak. Bumagsak si Marnak sa semento, dahilan upang mabali ang kanyang paa. Ngunit sabi nga nila, sa kabila ng kamalasan, ay may biyayang darating. At yun nga ang nangyari. Sa lugar kung saan nahulog si Marnak, ay naroon din ang Holy Relic. Kinuha ni Marnak ang Holy Relic, at inihandog kay Mother, upang may pambili ulit siya ng panibagong authority.